Talaga sa atin, ganun din ang nangyari sa Kanya. Kaya talaga ang buhay natin, kumbaga hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin, pero pinaunawa sa atin, hinirang tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, gamitin natin ang buhay natin para sa Kanyang glory. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon, manggagaling sa aklat ng Hebrew chapter 13, verse 15 to 16. Ang sabi niya rito sa New King James Version, "Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name, but do not forget to do good and to share. For with such sacrifices, God is well pleased." Sa mabuting balita, ang sabi niya rito, kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Ang mensahe ng Panginoon sa batong ito ay may titulong "The Praise That Pleases God", o ang pagpupuring nakalulugod sa Diyos. At bago pa tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Minsan pa, Ama, patuloy ka namin dinadakila. Patuloy ka namin pinararangalan. Patuloy ka namin sinasamba, pinasasalamatan sa kabutihan na patuloy pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Tunay na, Ama, na Ikaw po ang may likha ng langit, ng lupa, ng dagat. Ikaw po ang simula. Ikaw po ang wakas. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka po, Panginoon, nagbabago sa iyong mga katangian, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpakilala kay Abraham, Isaac at Jacob, at maging sa oras nito patuloy at patuloy na nagpapakilala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po ang nagpapaunawa sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong pag-ibig, Ama, sa iyong awa, Panginoon, na tunay nga kung hindi mo kami pinili, inibig, kung hindi mo kami pinatawad, Panginoon, sa aming mga karamihan, hindi nga po namin maintindihan kung ano ang aming kalalagayan. Hindi po namin maunawaan na tunay nga, Lord God, Ikaw ang aming kailangan, Panginoon. Kailangan namin ang kapatawaran mo, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. At sa dami ng mga biyayang binibigay mo, Lord God, may mga sandali pa rin na kami na-short. Lord God, hindi namin may bigay ang the best sa iyo, Panginoon. May mga nasasabi kami, may nagagawa kami, Panginoon, may mga naisip kami na hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, ang dalangin ko, O Diyos, sa oras nito, tunay nga na pakalinisin mo kami, Panginoon, at tunay nga, Panginoon, na maging katanggap-tanggap sa iyong harapan ang aming gagawing pag-aaral sa mga saliling ito, O Diyos. Lord God, tunay nga na sa tulong at gabay mo, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, buksan mo ang aming puso, Panginoon, ang aming isipan. Tanggapin po namin, Panginoon, ang katotohanan na nais mong ituro sa oras nito, Panginoon. Patuloy namin tanggapin ang katotohanan ito upang nasa gayon, Lord God, makalakad po kami, Panginoon, sa antas na kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Patuloy mo nga rin po kami tulungan na maging matatag kami, Panginoon, sa hamon ng buhay habang hinihintay po namin ang pangako ipinagkaloob mo sa iyong mga hinirang, Panginoon. At minsan pa, Ama, patuloy nga po namin pinagkakatiwala ang sandali ito. Ito po, O Diyos, ang ating isang dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, the praise that pleases God, o ang pagpupuring nakalulugod sa Diyos. Kumbaga, kapag sinabi mong praise, ang sinasabi diyan, kapag praise, ang sabi nga, to commend, to applaud, to express approbation, or to laud, applied to a person or his acts. Kumbaga, yung makapagpuri ka, palakpakan mo siya, ipahayag mo ang pagkasang-ayon mo, pagkilala mo sa isang tao o sa isang
mga bagay na kanyang mga nagawa, ika nga, pagkilala, papuri, maging nyo sa mga testimony natin narinig, kumbaga, pagkilala, papuri sa ating Diyos. Ngayon, kung maaalala natin, sa Mark, chapter 10, 35 to 45, ito yung sandali na kung saan ang kahilingan nila na magkapatid na Santiago at Juan, at itong mga talatang ito ay mababasa rin natin sa Mateo, chapter 20, verse 20 to 28. Ang sabi nga niya rito sa mabuting balita, lumapit kay Jesus, sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo, at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pababautismo ba kayo sa bautismong daranasin ko? Sa verse 39, Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko, babatahin nga ninyo, at kayo'y babautismuhan sa bautismong daranasin ko. Verse 40, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Ibig sabihin, itong magkapatid na si Santiago Juan, mayroong special request sa ating Panginoon sa Kristo. At nung marinig ng ibang mga apostles, kumbaga, nagalit, maaari na inggit din sa hinihiling ng magkapatid. Sa verse 42, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanood at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang tao, lagi yan naghahanap ng mga papuri para sa kanyang sarili. O kaya naman, lagi rin niyang nagtratry na subukan niyang i-please ang lahat para maging in siya, maging matanggap siya, ika nga. Kaya mismo, sa mga ginagawa mong ganyan, sa pagtatry mo, kumbaga, ikaw ang nahihirapan kasi gusto mong i-please ang lahat. Pero kahit anong gawin mo, may masasabi ang tao sa iyo. Ang nararapat gawin sa mensahe ng ating pag-aaralan, ang nararapat natin o kailangan natin i-please, walang iba ay ang Diyos. At dito sa ating pag-aaralan, kumbaga merong 4 na paraan o pinapaalala kung paano natin nararapat i-please ang Diyos. Yung una na pinapaalala ng Diyos sa hapon ito, ang sabi nga niya rito, the praise that pleases God is offered through Jesus Christ. Ang pagpupuri na katanggap-tanggap sa Diyos ay ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kumbaga, diyan pa lang makikita natin na ang tanging paraan lamang, the only way that we can approach the Holy God is through the shed blood of Jesus Christ. Ang tanging paraan lamang para tayo makalapit sa Diyos na banal ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. If we try to offer our good works, kung sinusubukan natin maghain ng mga mabuting bagay na hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo, kumbaga, baliwala to. Kumbaga, ang magiging nakita lang ng Diyos sa mga ginagawa natin ay para lang marunuming basahan kung ginagawa mo lamang ito sa
sarili mong kakayanan. Katulad nga ng sinasabi ni Isaiah sa 64:6. Ang sabi niya rito, all of us have become like something unclean, and all our righteous acts are like a polluted garment. Kumbaga para lang siyang maruming basahan. Yung ating mga ginagawa na akala mo matuwid, pero sa iyong sariling kakayanan, kumbaga, ginagawa mo, pero sa tingin ng Diyos, maruming basahan lamang niya. Senza valore. At dito, makita natin na sa history ng tao, maraming beses na sinubukan ng tao na lumapit sa Diyos o maghandog sa Diyos sa kaparaan ng gusto niya o sa paraan ng akala niya tama. Pero makikita natin na may mga handog na katanggap-tanggap sa Diyos. Maging sa Genesis pa lamang, makikita natin na yung magkapatid na Abel at Cain, ang sabi nga niya rito, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Dito makikita natin na yung magkapatid na Abel at Cain parehas na nag-offer ng palkosa. Si Abel nag-offer, naghandog ng isang animale, kanyang pinatay. Si Cain naghandog ng mga butil, ani ng kanyang pananim. Pero makikita natin na hindi naging kalugod-lugod yung offer ni Cain sa offer na ginawa ni Abel. Kumbaga makita natin na akala ni Cain magiging katanggap-tanggap yung kanyang ginawang paghahandog, pero hindi. Ganon din sa buhay natin. Nakakala natin may ginagawa tayong tama, katanggap-tanggap sa Diyos, pero hindi natin alam, hindi pala. Hindi pala katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi kung maintindihan natin na ipinaunawa ng Diyos na nung magkasala si Adam and Eve, kumbaga binigyan ng pang-cover itong si Adam and Eve ni Yahweh ng palkosa na balat ng animale. Ibig sabihin, may dugong tagas at tumagas na yun yung, para makuha yung balat, na yun yung ma-cover doon kay Adam and Eve. Kumbaga, makikita natin na yung merong handog na magko-cover para matakpan yung pagkakamali na ginawa ni Adam and Eve. At dito, makita natin, maging sa Old Testament, na yung sacrificial offering, sacrificial system na itinuro ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, na may mga paghahandog na animale na kinakailangan para matakpan ang kasalanan. At yung paghahandog na yon, na may dugong tatagas, ang ikinutulo lamang nun ay yung God's supreme and final sacrifice na gagawin ng ating Panginoon Jesucristo. Kumbaga yun lang yung pananahin yung panimula patungo dun sa gagawing paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo, who died and as the substitute for all that believe in Him. Kumbaga, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo, yun ang magiging kabayaran para sa kasalanan ng taong mananalig sa Kanya. Kaya nga sabi dun sa Hebrew 10, verse 1 to 7, ang sabi nga niya rito,
ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga hain inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangan maghandog pa. Sa verse 3, subalit, ang mga hain ito pa nga, ang taoy-taoy nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Kung baga kino-cover lang. Katulad halimbawa, pagdating ng March, April, yung mahal na araw, yung ginagawa ng mga kultura natin kinasanayan, kumbaga, lagi nilang inaalala taon-taon. Kumbaga, naaalala lang nila. Hindi katulad natin na, alam naman natin na tayo mga Kristiyano, kinawi na ang ating mga kasalanan. Past, present, future. And then, nasabi nga niya rito, sa verse 4, sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil dyan, nang si Kristo'y manaw sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog na handog dahil sa kasalanan. Kaya't ang aking sinabi, narito o Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Malinaw na Christ, one offering of Himself, completed, fulfilled, and ended the Jewish sacrificial system. Kaya, to offer animal sacrifices to God sa panahon ito, ay para bang sinasabi mong hindi sapat yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, dito makita natin na the only sacrifices that we can offer ngayon, anong kailangan natin gawin para tayo makapaghandog? Yung may o-offer natin sa panahon natin ngayon ay yung spiritual sacrifices of praise at yung paggawa ng mga mabubuting bagay. Ginagawa yung mabubuting bagay sa pamamagitan ni Jesus Christ. At dito, and this may only be offered through Him, through the sacrifice of Jesus Christ. Ginagawa natin ito dahil alam natin kung ano yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi nga niya rito, if you have not come to God through the sacrifice of Jesus Christ as the substitute for your sins, you may not offer anything to God. Kung naghahandog ka ng mga bagay sa Diyos, pero hindi mo pa talaga naiintindihan yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoong sa Kristo, wala pa rin talagang valore ang iyong ginagawang paghahandog. Kailangan mo munang maintindihan kung ano yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, kailangan mong maintindihan yung kailangan mong maunawaan. At dito, ang sabi nga niya rito, once you have come to faith in Christ as the substitute for your sins, you must continue to come to Christ for everything in the Christian life. Lahat ng gagawin mo sa iyong buhay bilang isang mananampalataya, inihahandog mo ng dapat yan sa Diyos. Katulad yung halimbawa testimony na kumbaga spiritual, physical, mental. Kasi lahat yan dapat naiintindihan mo na yung buhay mo nakahandog yan sa Diyos. Salamat kasi meron siyang battle. Kasi kung wala kang battle between the flesh and the spirit, ibig sabihin, sinasakayunan mo yung mali. Ang sabi nga niya, ibig sabihin, kung wala kang pakikipag-battle, ang kaaway mo, ang Diyos. Kaya dito pinapaalala sa atin sa Ephesians 1:3, ang sabi nga niya rito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places
in Christ. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Lahat ng pagpapalang spiritual na ating kailangan, ibinigay na sa atin dahil kay Jesus Christ. At dito, kumbaga, si Jesus Christ ang tanging kailangan natin para nang sa gayon makapaghandog tayo ng kataga-tanggap sa Diyos. Kailangan natin yan. Kaya lahat ng mga ginagawa natin sa ating bilang Kristiyano, everything in the Christian life comes through Christ. Everything we do in the Christian life must be done through Christ. Christ alone is our high priest. Tanging kay Jesus Christ lamang, hindi natin kailangan ng kung sino-sinong Padre Pio, kung naniniwala ka pa kay Padre Pio, kung kailangan mo pa si Mama Mary bilang tagapamagitan mo, kung sino pa yung santo na kinasanayan mo, hindi. Ang kailangan mo lang maintindihan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kumbaga, yan yung unang punto na pinapaalala sa atin sa oras nito. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin sa sandaling ito, the praise that pleases God is offered continually. Yung paghahandog na makalulugod sa Diyos ay ginagawa, inaalay, tuloy-tuloy, parating. We must always praise Him. We must always grateful to Him. Kinakailangan tayong patuloy na magpuri sa Kanya, patuloy tayong magpasalamat sa kabutihang Kanyang ginawa para sa atin. Praise to God is not just a nice thing to do once in a while when you feel like it. Yung pagpupuri sa Diyos ay hindi natin ginagawa kapag yung feel mo lang, kapag yung pakiramdam mo lang. Kumbaga dapat parate, anumang seasons ng buhay mo, dapat matuto kang maging mapagpasalamat, magpuri sa Diyos. Katulad din sinabi ni Brother Benji, nung wala pa siyang Kristo, kumbaga, wala siyang tamang pananaw sa buhay. Kasi kung may sakit ka talaga, ay talagang manghihina ka talaga. Pero gradually, sa biyaya ng Diyos, naintindihan niya na meron yung Diyos na may control sa lahat ng bagay. At kung hindi siya nagkasakit, magkakaroon ba siya ng relasyon sa Diyos? Hindi. Ganon din sa atin. Kailangan meron tayong maging daan para magising tayo na hindi lang tayo kailangan magpasalamat kapag yung gusto mo lang magpasalamat. Kundi anumang oras, anumang sitwasyon ng buhay natin o seasons of life, dapat lagi tayo ng papasalamat kahit hindi aposto ang sitwasyon mo ngayon. Kasi merong Diyos na may control na lahat ng bagay. Kumbaga, ano ngayon? Winter, patapos na ang winter, papasok na ang primavera, summer. Kumbaga, anumang season ng buhay. Kumbaga, dapat hindi ka laging nilalamig, mainit ka lagi, o anumang sitwasyon mo. Kumbaga, anumang sitwasyon, sabihin mo lahat sa Diyos. Magpuri ka, magpasalamat ka lahat lagi sa Diyos, continually. Kaya nga ang paalala doon sa text natin, ang sabi nga niya rito, therefore by Him let us continually offer the sacrifice of praise to God. We are to be so captivated and filled with the greatness and goodness and grace and majesty of God. Dapat tayo'y nabibighani o nabibihag tayo, napupuspos tayo sa kabutihan, kadakilaan, kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, kung nabibighani ka sa katangian, kabutihan ng Diyos, napupuspos ka, anumang sitwasyon,
Kumbaga, hindi ka madadala ng emosyon mo. Kaya magagawa mong laging makapagpuri, makapagpasalamat sa Diyos. Ang sabi nga sa Hebrew 4:13, ang sabi nga niya rito, nothing in all creation is hidden from God. Walang natatago sa Diyos. Kahit anong ulam mo sa bahay nung bago pumunta rito, kung naligo ka o hindi, o walang tubig sa inyo, alam ng Diyos yan. Everything is naked and exposed before His eyes, and He is the one to whom we are accountable. Kumbaga, malinaw na sinasabi, ano ang sitwasyon na, kumbaga lahat yan hayag sa Diyos. Ang pinapaalala sa atin dito, we've got to deal with our hearts before we can bring praises to God. Dapat natin saliksikin ang ating sarili bago tayo maghandog ng mga papuri sa Diyos. Kailangan natin suriin ang ating sarili. Kasi nga, walang natatago sa Diyos. Like, lahat hayag sa Kanya, sabi nga. Kaya dito, bago ka maghandog, anong maghahandog mo sa Diyos? Ano mang gagawin natin pagsamba, gagawin natin sa Diyos? Kumbaga, dapat saliksikin natin ang ating sarili kasi lahat hayag sa Diyos. Ika nga. Kaya dito sinasabi na kung meron kang mga reklamo sa buhay, lagi mong tinatanong sa sarili mo, bakit ako ganito? Bakit ganyan? Si kapatid, bakit ganito? Bakit ganyan? Puro ka reklamo sa buhay mo. May grumbling ka sa Diyos. May reklamo ka sa Diyos. Kasi ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Suriin mo muna ang sarili. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos bago ka lumapit sa Kanya sa pagsamba mo. Ika nga. Hayag sa Diyos yan. Hindi ka magsalita. Hindi ka mag-open up kay kapatid. Pero alam ng Diyos na puro ka sama ng loob sa dibdib mo. Puro ka galit sa dibdib mo. Kaya dito, sinasabi nga na kailangan tayong mag-uri, magpasalamat sa Diyos, ano mang sitwasyon natin sa ating buhay. At ang paalala nga sa atin dito, seek the satisfaction and joy that comes through faith in Christ alone. Hanapin natin sa ating sarili yung kaganapan, yung kagalakan na nagmumula dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Hanapin natin. Kumbaga, ito, ang sabi nga niya rito, na kapag yung hindi mo hinahanap sa Diyos, yung satisfaction, yung kagalakan, na para bang nadadaig ka ng mga bigating sama na loob mo, naghahandog ka nga, naglilingkod ka nga, sumasamba ka nga, pero puno ka naman ng galit sa dibdib mo, sa puso mo. Halo, walang laman, sa harapan ng Diyos yan. Your good deeds will not be acceptable to God. Yung mga ginagawa mo, hindi siya magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Sa Romans 12:1, ang sabi nga niya rito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kumbaga, isang panawagan ni Pablo, na yung buhay natin, mga kapatid, sa habag ng Diyos, ihandog natin ang ating mga buhay, na talagang iniaalay natin, ibigay natin sa Kanya. Ito yung katanggap-tanggap na alay paghahandog para sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, ang paalala sa atin na true praise and genuine good deeds flow from a heart that is satisfied in God and His abundant grace in Christ. Yung tunay na pagpupuri
tunay na ginagawa natin mabubuti, talagang nagmumula yan sa puso. Katanggap-tanggap, satisfied tayo. Kasi nga, ano mga sitwasyon natin sa buhay, alam natin na meron Diyos. Alam natin na sapat yung biyaya na binibigay niya sa atin. Hindi ka nga. Ang sabi nga sa atin, yung pinapaalala sa atin sa puntong ito, ang sabi nga, na kung yung puso raw natin ay hindi tayo namamangha dun sa biyaya ng Diyos na ginagawa niya, at yung pag-iisip natin ay hindi nakatuto dun sa katotohanan kung sino ba talaga yung Diyos natin na pinaglilingkuran, at yung pananaw natin ay ng tama at mali ay hindi nakaayon sa kung ano yung pananaw ng Diyos sa tama at mali. And your faith is not resting in the power of God. At yung pananampalataya mo ay hindi nakabase sa pangyarihan ng Diyos o anumang mga ginagawa mo, is not guided ng kagandahan ng Diyos. Kumbaga, senza valore yung ating ginagawa. Dapat talagang namamangha tayo sa mga katangian ng Diyos na kung sino yung Diyos natin pinaglilingkuran. Kung talagang satisfied tayo sa Diyos. Kaya nga, para lang ang sinasabi ni Pablo rito, na kapag naghahandog ka, katulad sa Romans kanina, na kapag naghahandog ka na hindi ka namamangha sa kabutihan ng Diyos, parang ginagawa mo lang ang mga bagay katulad dun sa kautusan. Na ginagawa mo lamang siya dahil sumusunod ka lang. Dahil lang ito lang yung sinasabi ng laman na gawin. Hindi galing sa puso. Hindi galing sa tunay mong pagkilala sa Diyos. Kaya, ang paalala ng Diyos, kumbaga, una, yung katanggap-tanggap sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, dapat nakilala muna natin ang ating Panginoon sa Kristo. Pangalawa, tuloy-tuloy. Hindi lang nung nakilala mo siya. Dapat, ngayon lumalakad ka, dapat ganun pa rin. Anumang sitwasyon ng buhay ng bawat isa sa atin. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin, the praise that pleases God is a sacrifice of praise. Yung handog o yung pag-aalay ng papuri ka. Kapag sinabi mong sacrifice, when you say sacrifice, it may be costly or inconvenient. Kumbaga, meron kang pagtitiis na gagawin. Ibig sabihin, hindi ka komodo sa iyong gagawin kapag sinabi mong sacrifice. May sakripisyo. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, sabi nga sa 1 John 3:16-18, by this we know love, because He laid down His life for us. Sino yan? Ang ating Panginoon sa Kristo. And we ought to lay down our lives for the brothers, but whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart of compassion against him, how does the love of God remain in him? My little children, let's not love in word only, neither with the tongue only, but in deed and truth. Dahil dito, nakikilala ang tunay na pag-ibig, katulad ng ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, ng kanyang ialay ang kanyang buhay dahil sa atin. Kaya pinapaalala niya, maging tayo ng mga Kristiyano, na para sabihin mong mahal mo si kapatid, nangangailangan ng tulong si kapatid, handa kang magsakripisyo para maibigay ang tulong na kinakailangan ni kapatid.
Kumbaga, yun yung isang pinapaalala sa atin na ang ating Panginoong sa Kristo, ipinadama niya ang kanyang pagmamahal sa atin nung siya'y mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Wala tayong ginagawa. Makasalanan pa tayo, namatay na siya para sa atin. Para lang mabayaran ang kasalanan mo. Ginawa niya yun, sinakripisyo niya ang kanyang sarili. Nagkatawang tao siya, tinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para lang mabayaran ang iyong kasalanan. At dito, ang pinapaalala nga sa atin na maging sa atin na ipakita mo rin yung pagmamahal mo kay kapatid sa pamamagitan ng sakripisyong ginagawa mo para sa kanya. Kasi maging ang ating Panginoon sa Kristo nga, ginawa niya yun. Sabi nga sa Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Wala tayong ginagawa, pero ginawa ng Diyos para lang mabayaran ang ating mga kasalanan. Hindi tayo para pagtapat, pero dahil lang sa gusto kanyang bigyan ng kapatawaran, mahal kita, patatawarin kita. Bibigyan kita ng mga spiritual blessings, pangako ko sa iyo. At dito, kumbaga, ang paalala sa atin na yung sacrifices of praise should be accompanied by sacrifices of good works. Yung pagpupuri mo, dapat may kaagapay yan ng mga mabubuting ginagawa mo. God isn't satisfied with our works alone, He also desires our works. Hindi lang puro salita. Makita rin kung anong ginagawa mo para kay kapatid. Katulad halimbawa, nung natapos na debut ni Casey, kumbaga, nagtulong-tulong tayo, kaya naging maayos, matagumpay yung debut niya. Ngayon, kailangan din ni kapatid para naman kay Mary. Kaya, sabi nga ni kapatid, kung nagtulong-tulong tayo, sana siya rin. Ipadama mo rin natin, hindi ka na. Kumbaga, meron tayong sakripisyong ginagawa para ipadama natin yung ating mga pagpupuri sa Diyos. Kasi, nung iniligtas tayo ng Diyos, pinatawag tayo sa ating mga kasalanan, isang ebidensya na tayo'y ligtas ay gagawa ka ng mabubuti. Katulad sinasabi nga dyan sa Ephesians 2:10, we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Kumbaga magkaugnay yan. Magkaugnay na magagawa mo yung mga sacrifices na yan para kay kapatid dahil nagpapasalamat ka sa kabutihang ginawa ng Diyos sa iyo. At dito, kaya mo nagagawa yan, kumbaga, dahil magsisimula siya, dahil ito ay alam mo. Alam mo. Kasi nga, kung alam mo na, ay, dapat pala yung pagpapasalamat kung matanggap-tanggap sa Diyos, ginagawa ko dahil kay Jesus Christ. Yung pagpapasalamat palang katanggap-tanggap sa Diyos, dapat pala yung ginagawa ko, hindi lang lingas pugon, tuloy-tuloy pala. Yung pagpapasalamat na ginagawa ko, dapat pala, ay hindi lang pagpupuri, meron din palang mabubuting gawa. Ibig sabihin, dapat, alam mo, nasa sa isipan mo, kaya na kailangan natin mag-aral. Kasi,
Kasi kung hindi ka nag-aaral, hindi mo mapapatid ng mga bagay na yan, madadala ka ng nararamdaman mo. Kasi hindi laging aposto ang pakiramdam mo. Minsan mainit, minsan malamig. Dapat alam mo, katulad nga na sinasabi sa Psalms 100 verse 3, ang sabi nga niya rito, know that the Lord Himself is God, it is He who has made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Kumbaga, alam mo yung mga bagay na yan, na ang Diyos ang ating pinaglilingkuran, at tayo kanyang bayan, at tayo kanyang mga tupa. Kumbaga, dito, yung pagpapasalamat na yan, magagawa mo yan kasi alam mo, at magpapasalamat ka, nagpapasalamat ka kasi mula yan sa puso mo. At dito, ibig sabihin, kung mula yan sa nasa isipan mo, sa puso mo, magiging lifestyle na yan. Makakapekto na yan. Yan na yung buhay mo. Kasi alam na ng isip mo, na itama ang puso mo, yan na yan magiging pamumuhay mo. Yan ang siyang ipinapaalala sa atin. At dito, ang sabi nga niya rito, katulad halimbawa, nung ilustrasyon, nung pag-aalay o paghahandog o yung pagbibigay na ginawa ng kaloob ng isang babaeng balo. Sa Lucas 21, 1-4. Ang sabi nga niya rito, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ibig sabihin, nasa templo, nandyan si Jesus Christ. Inoobserbahan niya yung mga naroon sa loob ng templo. Merong isang naghulog na mayaman, kumbaga siguro malaki yung kanya hinihulog. Kumbaga nakakita ni Jesus Christ. And then pumasok yung babaeng balo, naghulog rin. And then nasabi, nakita rin niya ang sandukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ibig sabihin, pag sinabi mong 2 kusing, baka ito lang yung mga marone na hindi mo na tinatanggap minsan yung sukli sa supermerkado. Hindi mo na tinatanggap. O baka iniipon mo na sa karapon tapos iiwan mo na lang. O baka pinangimpapatid na lang. Ibig sabihin yun yung hinihulog. Ang wika na Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kayo sa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng din na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Dito, nakita nga ni Jesus Christ yung 2 naghulog. Isang mayaman na nagbigay ng malaki, at isang babaeng balo na nagbigay lang ay 2 kusing. Pag sinabi mong 2 kusing, kumbaga, wala. Sa ating walang halaga. Pero dun sa babaeng balo, kayamanan na niya yun. Lahat-lahat na para sa kanya yun. Ibinigay niya lahat. Kasi yun na yung yaman niya. Imbes yung mayaman, oo, nagbigay siya ng malaki, pero kumbaga para bang tira-tira lang niya. Imbes yung babaeng balo, kumbaga lahat, oo, 2 kusing lang sa pananaw natin. Pero ang Diyos, si Jesus Christ na nakakaalam ng laman ng puso natin, alam niya na lahat yung kanyang ibinigay. She gave everything. Yun na yung kanyang kayamanan. Kaya mas naging katanggap-tanggap yung ibinigay ng babaeng balo kaysa doon sa mayamang may sipot.
Kaya ganoon din sa ating paglilingkod. Yung bang paglilingkod natin may sakripisyo o para bang tira-tira rin lang? Yung pagbibigay natin may sakripisyo o tira-tira rin lang? Yung ginagawa natin sa Diyos, kumbaga kung saan ka lang komodo, doon ka lang maglilingkod o tira-tira rin lang? Dito makita natin na sinasabi na isang katanggap-tanggap na paghahando ay yung may sakripisyo, ika nga. May valore. Kaya makikita natin doon sa ginawa nung babaeng balo na lessons in doing sacrifice, ang sabi nga niya rito, the attitude of your heart. Yung puso talaga ang pinag-uusapan. Yung puso. Kapag tama ang puso mo, kaya mong magsakripisyo para sa Diyos. Kaya mong gumawa, maglingkod, magbigay, maghalal, maghandog, sumamba para sa Diyos. Kumbaga yung attitude of the heart, kapag tama yan. At dito, kapag nagawa mo yan, makapagkakalog ka. Kasi tama. Tama yung puso mo, makakapananampalataya ka, makapagbibigay ka dahil tama yan. May valore. May valore yung ginagawa mo. At ito, ang isang pinapaalala nga sa atin na katulad yung ating ilustrasyon na yung babaeng balo, kumbaga naghalal siya, naghandog siya, nagbigay siya, kumbaga ibinigay niya kung ano yung lahat sa kanya. At ang isang pinapaalala pa nga sa atin dito, hindi lang minsanan. Tayo mga Kristiyano, continually, ibig sabihin, yung commitment and faithfulness natin sa Diyos. Ang paalala sa atin, God knows that when our hearts are in the right place, everything else will fall into place. Ito yan. Kung tama, ang laman ng puso mo, everything else ay susunod. Kaya nga kahit para bang, kasi kung hindi tama ang puso mo at hindi mo alam kung bakit mo ginagawa, magsasakripisyo ka ba para tulungan si kapatid? Hindi. Itulog ko na lang yan. Magsasakripisyo ka ba para gumawa para sa glory ng Diyos? Hindi. Ipahinga ko na lang. Lamang yan. Kumbaga dito makita natin, kapag tama ang puso mo, makagagawa ka, makapagbibigay ka para sa Diyos. Yung pang-apat na pinapaalala sa atin, the praise that pleases God is the fruit of our lips. Katulad ng mga testimony natin. Kaya tayo nagka-testimony, pinapupurihan natin ang ating Diyos. Pinataas natin siya, pinasalamatan natin siya. Ngayon, ang paalala sa atin na kung may ginagawa tayo, if we offer something apart from God, or apart from Christ, they would be a vain and offensive attempt to commend ourselves to God. Kung may gagawin ka na para bang hindi mo ginagawa dahil kay Jesus Christ, kasi unang punto, dapat ginagawa mo siya para kay Jesus Christ. Ngayon, kung may ginagawa ka dahil hindi kasama kay si Jesus Christ, kumbaga para bang sinusubukan mo maitaas ang iyong sarili. Vain and offensive attempt to commend ourselves to God. Kumbaga, yung motibo kung bakit mo ginagawa. Yung motibo kung bakit ka magpupuri. Kumbaga, pinapaalala
sa 2 Corinthians 11:13 to 15, ang sabi nga niya rito, such men are false apostles, disciple workers. Ang sabi niya rito, such men. May ilang mga kalalakihan na siyang mga bulaang propeta, disciple workers, mapanlinlang na manggagawa. Ang sabi, disguising themselves as apostles of Christ, kumbaga nagpapanggap na lingkod ni Kristo. No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Kumbaga, huwag ka na magtaka na kung meron si kapatid na akala mo'y totoo, yung pala'y hindi. Huwag ka na magtaka kasi maging si Satanas, pwede siyang magpanggap na anghel ng kaliwanagan. At ang sabi niya, therefore, it is not surprising if his servants also disguise themselves as servants of righteousness, whose end will be according to their deeds. Huwag ka na magtaka. Kasi maging ang kaaway, pwede siyang magpanggap na anghel ng kaliwanagan. Kaya dito, ang pinapaalala sa atin, na kung yung mga ginagawa mong papuri ba, ay para ba talaga sa Diyos? O para lang maitaas mo unti-unti ang iyong sarili? Suriin natin ang ating sarili, i-check natin. Ang pinapaalala sa atin dito, the aim of our life should be to please God out of love for Him. Ang pinakalayunin natin kung bakit tayo naglilingkod, bakit tayo nagbibigay ng papuri, ay malugod ang Diyos dahil ito'y resulta ng pag-ibig natin sa Diyos. Resulta siya ng pag-ibig natin sa Diyos kung bakit natin ito ginagawa. Sa Colossians 1:10, walk in a manner worthy of the Lord. Lumakad tayo sa kaparaanang katanggap-tanggap sa Panginoon, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Lumakad tayo sa katanggap-tanggap sa Panginoon na nakalulunggod para sa Kanya, bearing fruit. Ano ba yung mga fruit? Yung love, joy, faithfulness. Kumbaga, may bunga. Kasi, ibig sabihin, talagang may knowledge ka about God. Ibig sabihin, may knowledge ka about God, merong bunga na makikita sa iyo. Kaya nagkakaroon ng transformation sa isang Kristiyano. Nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng progression sa isang Kristiyano. Yung bunga, kaya nga sinasabi, sa paglilingkod, kailangan tama ang puso mo. Kumbaga, pag tama ang puso mo, magkakaroon ng bunga, mababago ka kasi yung Santong Espiritu na ipinagkaloob sa isang Kristiyano, ang siyang tutulong sa iyo para matuto mong mahalin si kapatid. Para magkaroon ka ng kagalakan kahit parang hindi aposto yung sitwasyon ko ngayon. Para matuto ka magpigil, kahit galit na galit ka, matuto ka magpigil. Kumbaga yan yung mga bunga. Kaya nga sa paglilingkod, kailangan tama rin talaga ang puso mo kung bakit ka naglilingkod. At ang sabi nga niya rito, if we want to fulfill the chief purpose for which God created us, we must live to glorify God by enjoying Him forever, so that our joy in God spills over into continual praise of God. Kung gusto mong magawa yung pinakalayunin ng Diyos kung bakit Kanya iniligtas, nilikha, kinakailangan patuloy tayong mamuhay na na-enjoy natin yung kadakilaang meron ng Diyos.
Para nang sa gayon, kapag na-enjoy natin yung kadakilaan, katangian ng Diyos, yung buhay natin, may kagalakan tayo, may pagtutuloy-tuloy tayo makapagbibigay papuri sa Diyos. Kung baga magagawa mo yun, kasi na-amaze ka dun sa kabutihan ng Diyos na kung baga magagawa mo yun, kasi nga alam mo kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya nga, yung mga pinakamahalagang utos, ang sabi nga ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 22:37 to 40, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets." Kumbaga, dito pa lang, pinaunawa sa atin dito na yung mga pagpupuri na ating ginagawa, kumbaga, hindi lang siya basta papuri na sinasabi mo. Dapat, yung mga pagpupuring sinasabi mo, accompanied siya ng obedience, accompanied siya ng paggawa mo ng mabuti, accompanied siya ng pagtulong mo, accompanied siya ng paglilingkod mo sa Diyos, accompanied siya ng katapatan mo, faithfulness mo sa Diyos, para na sa ngayon maging kalugod-lugod sa Kanya. Kumbaga, hindi lang siya basta parola ng pasasalamat papuri. Kumbaga, meron siyang kaugnay na paglilingkod, pagsunod, commitment, o mga ginagawa mo sa Diyos. Ika nga. At dito, pinaunawa nga sa atin dito, we glorify God both by life that continually spills over in praise toward God and by practical good deeds. Practical, yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Magkaugnay na, mahal ko ang Diyos, sa puso, isipan, buong lakas. And then, ang sabi nga, dapat, una, mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, mahalin mo ang kapatid mo. Kung bagang magkaugnay, una ang Diyos, and then, pangalawa, magkaugnay, ipadama mo kay kapatid mo. At dito, kumbaga, ang sinasabi nga niya rito, na kung nagbibigay tayo ng papuri sa Diyos, salamat. Tuloy-tuloy natin ibigay yung papuri sa Diyos. Pero dapat tuloy-tuloy rin tayo makagawa ng mabuti para sa kapwa natin. Kung tuloy-tuloy tayong nagbabanggit ng mga papuring awitin, yung mga inaawit natin, may mga lyrics yan na nagpupuri sa Diyos. Almeno, yung mga inaawit natin, we are trying our very best na may-apply natin sa buhay natin. Ako kanina, binabago ako araw-araw, ilang taong ka ng Kristiyano, ganyan ka pa rin. Binabago ko nga ba? Kumbaga, ang pinapaalala sa atin na the praise that pleases God. Ang papuring nakalulugod sa Diyos. Kaya, mga kapatid, ang paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin na ang isang Kristiyanong tunay na nagpapasalamat, kumbaga, ninanais natin na magkaroon tayo ng clean, pure heart. Ninanais natin yan, ginugusto natin. Para na sa gayon, makapagbigay tayo ng papuring kalugod-lugod para sa Kanya. At pag dumating na ang ating Panginoong Kristo, ang sasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa mga katotohanan na pinaalala mo sa oras nito.
na tapat. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapaunawa nga po sa amin. Nagpatuloy na nagpapakilala sa amin, Panginoon, kung ano yung mga batayan na nais mo katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na hindi madali. Pero katulad din ng iyong mga salita, ibinigay mo na sa amin lahat, Panginoon, ang mga kakailanganin namin, ang mga spiritual blessings na aming kailangan. Ibinigay mo na lahat, Panginoon. Ipinagkaloob mo na, Panginoon. Ibinigay mo sa amin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu bilang helpful namin, comforter namin, Panginoon. Kaya nga po ang dalangin namin, patuloy namin panghawakan ang mga katotohanan nito, O Diyos. Patuloy kaming maging matatag sa hamon ng buhay, Panginoon. Upang nang sa gayon, tunay nga na ang aming mga ginagawang pagpupuri, paglilingkod, ay maging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Lord God, dalayan mo ako, O Diyos, na tunay nga na hindi lang po namin ito pinag-aralan sa mga oras nito. Pumasok dito sa kanan, lalabas sa kaliwa, Panginoon. Bagkus pagpasok dito sa kanan, bumaba sa aming puso't isipan, manatili, Panginoon, gamitin namin, i-apply namin, Panginoon. Patuloy mong baguhin ang aming puso, Panginoon. Upang na sa gayon, makapaghandog na po kami, Panginoon, na katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Maging mabangong samyo sa iyong harapan ang aming mga paghahandog, Panginoon, ang aming mga pagpupuri, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa oras nito. At ang dalayan mo ako, O Diyos, na tunay nga ang lahat na pupurit parangal ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Ito po, Diyos, ang aking samdalain na may pasalamat. In Jesus' name I pray.